Wala na bang pakialam ang Malacanang kay General Nicolas Torre III, dating Philippine National Police? Halos 2 buwan na po, pumahigit na siya ay tinanggal as PNP chief, pero hanggang ngayon ay wala pa hong anumang posisyon na siya ay inilagay. Okay? Ano kaya ang dahilan? Meron bang kaugnayan yung lately? Kailan lang isang araw lang. Sumama si General Torre dun sa kung walang mahirap, kung walang kurap, walang mahirap. Slogan ng Liberal Party. Yan po yung grupo ni na Laila de Lima, Congresswoman, Senator Kiko Pangilinan, at iba pa. Piklawan Dilawan. Mas kilala, pero Liberal Party sila. Yung pagsama doon, yun man ay voluntary o invitation, yun naman ay maituturing na ating personal na diskarte ni General Torre. Kaya lang kung aanggulahan natin ng politika, alam naman natin, kung meron mang ugnayan ay walang formal sa pagitan ng Liberal Party, Piklawan Dilawan at ng Marcos supporters o Marcos loyalist, Marcos administration. Although itong Liberal Party, Piklawan Dilawan, may mga statement na pumapabor sa paninindigan ni Pangulong Marcos sa maraming mga isyu. Pero dahil wala namang formal coalition o pagsasama ang dalawang partido, sa akin pong personal na opinyon at pagtingin dito, baka nakaapekto kay General Torre yung kanyang pagsama sa kung walang kurap, walang mahirap, na slogan ng political party, Liberal Party, na itinuturing na lehitimo na oposisyon noon hanggang ngayon. Ang Liberal Party, Piklawan Dilawan, para po sa inyong kalaman, yan ang naging kalaban ni Pangulong Marcos noong 22 presidential national election. Pero dahil ang mga Duterte ay naging kalaban na at tumiwalay, bumabatikos pa sa Marcos administration, ito hong Liberal Party ay pansamantalang nanahimik. Pero ngayon ay mukhang nagpapalakas sila. At itong slogan na kung walang kurap, walang mahirap, ito po yung sinimulan ni dating Pangulong Noynoy Aquino before na siya ay umalis sa administrasyon o natapos ang kanyang term. Ngayon ay binuksan at binubuhay. Actually, maganda yun. Kung walang kurap, walang mahirap. Totoo yun. At alam naman natin si General Torre ay talagang anti-corruption yan. Ayaw niya ng korupsyon. Di ba ang nabalita nga kaya siya tinanggal sa PNP? Hindi lang yung issue sa reshuffle. Kung hindi yung di umano, merong inilapit sa kanya na proposal or plano na bilyong-bilyong project para sa pagbili ng baril ng PNP, hindi niya inapruban, hindi pa tapos yung issue niyan. Kasi sabi niya, hindi naman kailangan. At ngayon, lumantad na siya bilang voluntary o kinuha or naniniwala sa kung walang kurap, walang mahirap. Kaso, baka iba ang dating doon sa mga advisor o mga politikong malapit sa Pangulo, iba ang isinumbong, iba yung inilapit sa Pangulo. Alam nyo, marami hong nagbubungguan dyan. Di ba? Naku pa naman sinabi, hindi pa ho tapos yan. Actually, lumalala nga Marami pa rin nagbubungguan na mga opisyal ng Malacanang o ng gobyerno. May mga kanya-kanyang agenda na kung ano-anong may business interest, political interest, personal interest. Ganun po. Di ba? Kaya posible, iba ang nakarating kay Pangulong Marcos dito sa ginagawa lately ni General Torre. Kaya ko ito na binabanggit, maraming may sapantaha at umaasa na gawin itong Director ng National Bureau of Investigation, si General Torre. Kahit hindi abogado, pwede naman. Dahil may lawak ang kanyang karanasan bilang investigador. Dating Director ng CIDG, dating PNP Chief, napakalawak. Yung paghuli sa mga wanted at may mga warrant of arrest, subok na subok yan. Dahil si Kibuloy at si Duterte ang hinuli niyan, di ba? Mukhang lumabo yung inaasahan ng taong siya ay
gawing direktor ng NBI. Kasi tinanggap na po ni Pangulong Marcos yung matagal ng resignation ni Director Jaime Santiago. At nung pagtanggap ng resignation ito ni Santiago, Director Santiago, ay itinalaga si Lito Magno. Insider daw yan, Tagalog, hindi ko kilala. Si Magno, siya ngayon ang OIC o Director ng NBI. So, lumabo. Kasi kung talagang priority o kasama sa listahan, si Torre ang gawing Director ng NBI, hindi na maglalagay ng OIC. At hindi rin tatagal ng ilang buwan. Kung yung matatandaan, ilang buwan na po yung resignation. Ayaw na ni Director Santiago ng pagiging Director ng NBI. Hindi ganun kadali. Matagal bago tinanggap. Ilang buwan bago tinanggap yung resignation. Ngayon, tinanggap na. Kung bakit matagal bago tinanggap, baka naghahanap ng kapalit. Hindi nga malaman kung sino papalit. Ngayon, tinanggap na. Aba, hindi naman si Torre ang inilagay. Ang inilagay ay si Attorney Magno. So, saan ngayon? Kung pag-uusapan ay pag-iimbestiga, laban sa korupsyon, laban sa mga sindikato at kung ano man, yung eksperto at background ni General Torre, ay mukhang wala ng paglalagyan. Kahit yung yun hong binagong posisyon doon sa presidential, yung PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission ni General Cruz, wala na rin si General Cruz. Si General Acorda ang nilagay dyan. So yung PAOK, yung NBI, na sa tingin ko ay mayroong sapat din kakayanan at qualification si General Torre para gawing PAOK, Executive Director, para gawing NBI Director, aba walang nangyari. At kahit na inaasahan ng taong bayan na pwede rin isali ito dun sa ICI, Independent Commission for Investigation, hindi rin nangyari. So wala na. Hindi ko alam kung saan ilalagay. So yan po yung mga nangyari. Huwag kayong magagalit. Sa aking personal na opinion, yan po ang mga pwede. Kasi hanggang ngayong araw na lang yatang ito eh. Hanggang katapusan ng buwang ito. Yung na-extend na 2 months na bakasyon ni General Torre. Kasi siya, kahit anong mangyari, siya pa rin po ang 4-star general. Siya po ay mataas pa rin opisyal ng PNP hanggat hindi nag-retiro. Hanggat hindi ho early retirement. Tapos na yung kanyang 2 buwang bakasyon. Wala pa rin posisyon. So, kaya na itatanong natin, anong masasabi nyo? Naku, pakinggan nyo mabuti bago kayo mag-comment. Marami na akong binanggit na issue na pwede siyang ilagay pero hindi nilagay. Marami ng mga pag-aabang nagsabi na pwede ito sa ganitong posisyon walang nangyari. Ngayon na sumama siya doon sa kung walang korap, walang mahirap ng lehitimong oposisyon na Liberal Party. Hindi ko sinabing oposisyon si Torre Ang sinasabi ko lang, on record sa COMELEC, ang legitimate opposition political party, Liberal Party, Piklawan-Dilawan. Pero sumama si Torre doon, dahil yun naman ay slogan napakaganda. Kahit ako gusto kong sumama dyan. Dahil talaga naman kung walang korap, walang mahirap. Kaya nga may korupsyon, o kaya nga maraming mahirap. Kasi maraming korap. Yung pera ng bayan na dapat pakinabangan ng bayan, ibinubulsa na kung sino-sino lang. Please, react, comment.